Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, mga kapatid na madalas ituring na simpleng impeksyon. Pero maaari daw itong magdulot ng mas malubhang kondisyon. Usapang pigsa tayo kasama ang ating resident morning doctor na sure akong walang pigsa. Kasi yung segue parang ikaw yung meron. No, si Doc Richard pa walang pigsa, pero meron siya mga kilalang meron. Good morning, Doc! Good morning, Mami Dims. Wala po akong pigsa. Tama ka dyan. Ayan, Mami Dims, sobra. Napaka-common talaga ng pigsa dito sa Pilipinas. Pero kahit marami ang may pigsa, marami rin ang may hindi alam kung paano talaga ito dapat tugunan. Oo. Nako, Doc, ito na nga, simulan na natin. Kasi ito, kilalang-kilala sa atin ito. Usually, pag di nakakaupo ng maigi yung tao, lagi sinasabi, "Hoy, may pigsa ka ba?" Yes. At aminin natin, merong mga satisfying videos ang tawag nila online na pinapop yung pigsa. Yes, Pag-usapan natin muna, ano ba yung pigsa? Ayan, ang pigsa, Mami Dims, o kaya sa Ingles, ito yung tinatawag nilang boils. O kaya boil. So, isa itong infection sa balat na kadalasang sanhi ng isang bacteria. Okay. Ang tawag dito sa bacteria na to ay Staphylococcus aureus. Para siyang spell sa Harry Potter. Oo. Diba? So, nagsisimula ito bilang maliit lang, parang pulang bukol. Tapos, after a while, mga 3 to 5 days, magkakaroon na ng nana. Tapos, ayan, mamumuo na yun, puputok na rin after. Okay. Ano pa yung mga talagang totoong posibleng sanhi nito, Doc? Ayan, so ang mga sanhi ng pigsa, unang-una yung nasabi ko kanina, yung pangunahing sanhi nito yung bacteria na pumapasok sa mga maliliit na sugat, so yung Staphylococcus aureus. So pangalawa, kapag marumi yung balat o kaya yung mga kagamitan, mga hindi masyadong Nalilinis. Oo, nalilinis. Ay, hindi Ayan. masyadong naliligo. Nako, yung mga kapatid nating nanonood ngayon, kapag umuulan pa man din, nakakatamad, di ba? Maligo kahit malamig. Ayan. So, pwede din yung mapaggamit ng mga kontaminadong tuwalya, mga damit, ayan, mga ganyan. Tapos, kapag mahina yung resistensya ng isang tao, nagkakaroon, posibleng mahawa sila ng pigsa. Tapos, ito yung mga pagkiskis ng mga balat. Kaya minsan sa singit meron, no? Yung friction kasi nakakakos yan, nagkakaroon ng sugat, yan, pumapasok yung bacteria. At pwede din ang baradong hair follicle, Mami Dims. Okay. Kasi ang dami na-overwhelm ako sa dami ng sanhi ng pigsa, Pero kasi isa yan sa mga bagay na ang liit-liit minsan, tapos biglang lumalaki sa sobrang infeksyon. Okay. Ano-ano ba talaga yung mga sintomas, Doc, ng pagkakaroon ng pigsa? Ayan. So, ang mga sintomas nito, Mami Dims, unang-una, nagkakaroon muna ng pulang bukol sa balat. Yung maliit, parang pimple lang. Oo. Tapos, unti-unti itong lalaki, parang merong bukol na nakaumbok, ganon. Tapos medyo masakit ito, mainit sa pakiramdam, lalong-lalo na sa lugar kung saan meron kang pigsa talaga. Tapos after a while, after 3 to 5 days, magkakaroon na ng nana. Tapos magkakaroon ng pamamaga. So parang gumagrabe siya ng gumagrabe. Kahit wala ka nang ginagawa dito, basta nandun na sa loob ng balat mo, pwede na siyang Tuloy-tuloy grumabe. pa rin yan. Yes, Doc, ayan. paano ito ginagamot? Ayan. So ang gamutan natin, unang-una kapag medyo maliit pa naman yung pigsa, warm compress muna. Ano ba ibig sabihin ng maliit, Doc? Yung parang gabutil? Yes, less than 2 centimeters. Yan. Okay. So warm compress ang gagawin. So magpakulo ng tubig, tapos kumuha ng malinis na tela, tapos isawsaw yung tela dun sa tubig para ano mo lang muna. Yung kapag hindi na siya nakakapaso, ipatong mo na siya doon sa yung pigsa. So gagawin ito ng 3 to 4 times a day. Okay? Tapos 10 to 15 minutes po kada session. So yun po yung gagawin natin. Tapos napaka-importante, Mami Dims, panatilihing malinis yung balat na mayroong pigsa. Huwag na huwag po itong pipisilin, huwag po itong tutusukin. Takpan natin kung kinakailangan. Kasi eto din, Mami Dims, yung pigsa kasi masakit yan. So kapag sumasakit siya, pwede tayong uminom ng mga pain relievers. Ayan, okay lang po yun. Gaya ng ibuprofen o kaya paracetamol. At saka pag medyo malaki na, kumonsulta na sa doktor. Ayun. Itong next question ko, tanong ko to para sa sarili ko. Kasi ako talaga, mahilig ako mag-pop ng pimple, ng ano. Pero never pa naman ako nagkaroon ng pigsa. Pero ang totoo ba, masama ba itong putukin? Kasi minsan meron tayong, alam mo naman, yung pag nanggigigil ka na, ako na to, tapos lagyan ko na lang ng alcohol. Pwede ba yun, Doc? Guilty din ako dyan sa pag-pop ng mga pimples, Mami Dims. Pero mga kapatid, wag na wag po nating putukin ang pigsa. Oo, hindi po ito safe. Kasi kapag pinisil mo, o kaya pinutok mo, parang
kinakalat mo lang yung infection. Oo. Meron kasing auto-inoculation na tinatawag. So, kunwari, hinawakan mo yung pigsa mo, hinawakan mo yung sa ibang parte ng katawan mo, pwede siyang lumipat. Why? Naku! Oo. So, pwede. Ayan. At saka pwede rin kasing magkaroon ka ng mas malaking peklat kapag gumaling na siya. That's right. And lalo na pag yung keloid, anong tawag? Keloid formers. Oo. Pag ganun ka, delikado Delikado rin. talaga. Yung Hindi pigsa pa pwede. man din, pag natanggal yung nana, medyo malalim siya, Yes, no, totoo Doc? yan. Oo. Okay. Paano ito maiiwasan, Doc, na magkaroon ka ng pigsa? Ayan, meron tayong tips sa ating mga kapatid, Mommy Dim. So, unang-una, panatilihin po nating malinis ang ating balat. Maligo araw-araw at hugasan ng mga lugar na madalas pagpawisan. Iwasan din po natin ang paghihiram ng mga personal na gamit, kagaya ng tuwalya o kaya damit, at panatilihin po nating tuyo ang ating balat. Ayun. Hindi kasama dyan, Doc, yung maging mabait. Kasi ang akala ko pag masama ugali mo, pinipig sa akin. Ay, hindi pala. Hindi Sayang naman. Pero kasi, di ba, minsan, pagka yung sa usapang kalye ba, nung mga bata kasi kami, pigsain ka sana. Di ba yung gano'n? Pigsain ka sana. Pag may kabataan. Pero hindi pala kasama yun. Hindi kasama yun. Oo. Pwede maging mabait ka, tapos may May pigsa pigsa pa rin, oo. Oh, joke lang yun, Doc. Pero pasaya ko lang ang usapan natin kasi ang aga-aga natin pinag-usapan to. Totoo. Pero napaka-importante kasi ito yung mga bagay na akala natin pag pinap natin okay na, Oo. bawal pala yon. Doc, maraming salamat sa mga Yes. tips mo at na-enjoy ko tong ating segment na health check. Kasi hindi lang ito pang bata, matanda, for everybody It's ito. for everyone talaga. Oo. Maraming salamat, Doc Richard Gariaza, para sa ating health check. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.